So pinamimigay po ngayon yung token, yung inyong gift bilang mga mothers. Yan. So tanggapin niyo po yan. Yan ay lalagyan ng jewelry. So hingan niyo po yung mga asawa ninyo ng jewel para may laman po yan. Pwede naman, kahit naman hindi totoo, di ba? Pwede namang ilagay din dyan. Ayan. Meron pa ba? Taas po ang kamay. Sa taas po, wala pa. Ayan. Meron po dito dalawa, tatlo. Tatlo. Meron po tatlo sa taas. Ayan. Pwede bang invite ko ulit kayo na tumayo yung mga mothers natin. Mga Mothers Day. Mga mothers. Ayan. Kung katabi niyo po sila, pwede po bang ilay hands po ninyo sila habang tayo pa ay mag-pray together. Okay, let's pray. Father God, salamat po Lord sa mga nanay po ng tahanan, sa church na ito po Panginoon. Salamat dahil sila Lord ay blessing Panginoon sa amin. Simula Lord ng mga ipinanganak kami, Panginoon, yung mga anak Panginoon. Salamat dahil sila Panginoon ang talagang nag-aruga, nagbigay Lord, nagsakripisyo Panginoon hanggang sa paglaki Panginoon ng mga anak, hanggang sa paglaki Panginoon namin. Kaya Lord, sila ay talagang blessing Panginoon sa amin, Panginoon. Kaya naman, dalangin muli namin, Panginoon, na sila naman, Lord, ang pagpalain mo, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang paglilingkod, Panginoon, bilang asawa, bilang mga nanay, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang bumuhos sa kanila, Panginoon, ng biyaya mo, ang pagpapala mo, Panginoon, sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, at talagang sila, Panginoon, ay mag-enjoy, Panginoon, sa kanilang buhay bilang mga nanay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo sila, Panginoon, muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mamaya po may after ng preaching ay meron po kayong picture taking dito sa harapan. Okay, wag niyo pong kakalimutan. Okay. So before po tayo pumunta sa message po ngayon, meron po tayong guest na nasa ating kalagitnaan. Tinatawagan ko po si JC Gomez. Siya po ay guest ni Ate Cora Bailon. Nasaan po siya? JC Gomez. Ayun. Pwede po bang patayo? Ayan. I-welcome ka namin, ha? Ready? Ready, church? Ready? 1, 2, 3. Welcome. Yan. Oh, walang anuman daw. Okay. So, ayan, JC, ito ang first time mo and we hope na makita ka pa namin sa mga susunod na araw para mag-enjoy din sa presence ni Lord. Amen. So, good morning po sa inyong lahat again at pinagpapatuloy po natin ang preaching series na Lead Well, Live Well. Huwag po kayong malilito, ha? Baka may marinig tayong deep well, stick well. Lahat po yun may well, okay? Okay? At, so 2 buwan na po. Bihira natin gawin yun, 2 buwan ang series, no? At, hindi ko alam, Pastora, may pangatlo bang buwan to? Wala na siguro, wala na. Okay? At kung napansin po ninyo, 1 Timothy, okay, ang ating tinatalakay ngayon. At ngayong araw na to ay sisimulan natin ang 1 Timothy chapter 6, ang huling chapter ng 1 Timothy. And yung 2 preaching pa na natitira, 2 Sundays pa, tatapusin po nila yung ating 1 Timothy chapter 6 at yung ating series na Lead Well, Live Well. At sa mga nakasubaybay po, by background, alam naman natin yung 1 Timothy at 2 Timothy, yan ay mga sulat ni Apostle Paul during nung siya ay nakakulong sa bilangguan. At si Timothy ay siyang tinalaga ni Apostle Paul para maging pastor o overseer ng Ephesian Church. Ibig sabihin ng overseer, siguro maraming mga house church and then pinupuntahan po lahat yon ni Timothy. So siya po ang iniwan doon para maging pastor ng Ephesian Church, no? Si Timothy po. At itong sulat na to ay ginawa ni Apostle Paul nung siya ay nakulong na kasi kasama si Timothy during doon sa missionary journey ni Apostle Paul at nung dumaan sila sa Ephesus, iiniwan na doon si Timothy. At pumalao na nga, dumiretso na si Apostle Paul at siya ay nakulong.
Kaya nung siya ay nakulong, kailangan niya pa rin alagaan at bigyan ng instruction ang church sa Ephesus at yung iba pang churches. Kaya naman sumulat si Apostle Paul. Una, meron siyang personal na sulat kay Timothy. Pangalawa, meron siyang sulat din sa buong church ng Ephesus. Kaya po meron pong tinatawag na epistle na Ephesians. Okay? So yun po. At ina-address ni Apostle Paul yung mga challenges sa churches noon. At ang mga challenges ay 4, no? Or mas marami pa, pero meron po ako na lista dito. False teachings, marami na kasing nagsimula, tama naman ang kanilang paniniwala. Okay? Yung teaching ni Jesus na tinuro sa kanila ng mga apostles ay naintindihan naman nila. Pero later on, umaalis sila sa tamang teachings, no? Pangalawa, church leadership. Dahil lumalaki ang church, so kailangan i-organize na mabuti ang leadership ng church. So, meron siyang mga instruction dyan kung paano maiwasan yung maling pag-a-appoint ng leaders sa church. Pangatlo, yung conduct and behavior. Paano ba makikisama ang mga Kristiyano noon sa isa't isa? Kasi iba-iba sila, no? Ano pa? And then, generally, yung godliness, yung pamumuhay bilang makadiyos, bilang godly ng mga Kristiyano. So, yun, yung tinalakay po last Sunday ni Ate Ni, kung naalala po ninyo, papaano itatrato, di yun ang instruction, papaano daw itatrato ni Timothy yung mas nakakatanda sa kanya, yung mas nakakabata sa kanya, papaano daw tatratuhin ng bawat isa, yung mga widows, yung mga elders, di ba? Marami pong mga instruction po doon. At ngayon naman, ang tatalakayin natin ay may instruction na naman sa iba't iba pang mga tao, okay, sa church, no? At ang tatalakayin lang po natin ay parang kalahati lang ng 1 Timothy chapter 6 hanggang verses 1 to 10 lang po tayo. So before po natin tunghayan po ito, manalangin po muna tayo. Father God, maraming salamat po, Lord, sa inyong pagpapala, sa kabutihan niyo, Panginoon, sa presence niyo, Panginoon, kanina as we worship you through songs. Panginoon, talagang nadadama ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay at totoo, Panginoon, yung aming mga awit, Panginoon, sa inyo. At ngayon naman, Panginoon, kami ay makikinig ng mensahe, Lord, ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo na maging bukas ang aming mga puso't isipan. Hayaan mo ng Holy Spirit talaga ang siyang magpaunawa sa amin ng malalim, Lord, na mensahe mo, Panginoon, ngayon, Panginoon. Itago mo lang, Panginoon, ang inyong lingkod sa inyong likuran. At ikaw, Lord, ang talagang magpaliwanag, Panginoon, sa amin, maisabuhay namin ito, Panginoon, at magawa namin, Lord, sa aming buhay at sa aming pananampalataya. Maraming salamat po, Lord. Ngayon pa lang, inaangkin na namin ang katagumpayan sa bawat isa, Panginoon, na narito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pag binasa niyo po yung 1 Timothy chapter 6, 1 to 10, meron pong 4 na topics tayo na makikita o 4 na instructions ni Apostle Paul sa mga kay Timothy at sa buong church, no? Una, makikita natin sa verses 1 and 2, mamaya po tutunghayan po natin, ay respecting masters. Okay? Pangalawa, avoiding false teachers sa verses 3 to 5. And then, sa verses 6 to 8, godliness and contentment. And then last, 9 and 10, makikita po natin dyan yung guarding against greediness. So, isa-isahin na po natin. Ang pinaka-main idea po ng pag-aaralan po natin ngayon ay ito. Apostle Paul advises Ephesian church members who are slaves to respect and serve their masters out of love and duty. He also cautions the church about false teachers who promote confusion and view godliness as a means for financial gain. And lastly, Paul emphasizes that godliness combined with contentment is more valuable than the pursuit of wealth, which can lead believers away from their faith. Okay, pag-usapan po natin yung isa-isang mga topic po niya. It's about respecting masters. Okay, sa verses 1 and 2. Sabi po dyan, by the way, ang gagamitin ko po na translation ay Good News Translation. Kung kayo po ay nag-hotel, may mga
good news na Bible sa bawat hotel. Hindi ko na lang alam kung meron pa ba ngayon, pero marami po, yung malalaking mga hotel ay may ganun. Okay? So bakit itong gagamitin ko ngayon? Para mas madali niyong maintindihan. Yung pag-aaral ko naman po nito ay talagang yung mas malalalim na translation ang ginamit para talagang mas maging malinaw ang pagkaunawa ko. Pag ituturo ko naman sa inyo, ayaw ko naman kayong mahirapan. Kaya, ang gagamitin natin ay mas mababaw naman na translation. Okay? Para mas diretso po ninyo maintindihan. Sabi po dito sa verses 1 and 2, all slaves should show full respect for their masters so they will not bring shame on the name of God and His teaching. If the masters are believers, that is no excuse for being disrespectful. Those slaves should work all the harder because their efforts are helping other believers who are well-loved. So, masters and slaves. Nako, wala namang slave sa atin dito, di ba? Wala naman sa Pilipinas sa slavery. Pero yung mga katulong o kaya kasambahay. Pero hindi po sila slaves kasi during these times, ang slave ay binili ng master-in-law. May pagkakautang sa kanila. Kaya naman nagsiserve sila, walang bayad. Ang tawag po doon na slavery, no? Baka sabihin po natin, ay, ang Bible pala, gusto niya may slave. Di ba? Slavery pala. Mali, hindi po ganon. Yun po yung talagang, yun po talaga ang Roman Empire. Okay? Sabi nga po sa Expositor's Bible Commentary, about half the population of the Roman Empire in the first century was composed of slaves. Ganon kadami, kalahati, di ba? So, marami pong slaves. At even sa church, sila ay nagiging mga Kristiyano na kumikilala sila sa Panginoon kahit na sila ay slaves, di ba? So, ang kagandahan pa po nito, even yung mga masters, yung mga amo ng mga slaves na ito, mga alipin, sila ay nagiging Kristiyano na rin. So alam nga, nagkakatagpo ngayon sila sa church, di ba? Pagka sila ay mag-worship at magtitipon-tipon, nakikita-kita yung master and slaves, no? By the way, pag sinabi ditong slaves, hindi po ito yung mga alipin lang talaga, no? Sila na yung mga manggagawa. Kunyari, sila yung may mga merchants noon, di ba? Sila yung mga tindero-tindera. Sila yung mga kasambahay sa bahay. May mga slaves din, di ba? Sila yung mga manggagawa. Kung kunyari, merong paggawaan ng tela noon, sila yung mga manggagawa. So, ang tawag, kasama na po doon yun. Pag may boss, sila po yung okay? Sila po yung mga tinuturing na alipin, okay? Pagka merong sa kanila, nakakataas, no? Ang sabi po doon ay ibigay nila ng mga slaves ang buong paggalang nila sa kanilang mga amo. Una, in general, kahit na yan ay believer o unbeliever. Okay? Yun yung unang verse, no? Pangalawang verse nga doon, at kung sila man ay mga kapwa nyo na believer, nakalagay po doon, mas lalo nyo na silang bibigyan ng paggalang talaga. Okay? So, may issue pala siguro noon na baka nawawalan sila ng paggalang o binabawasan nila yung paggalang. Hindi ko alam kung ano yung nangyari dun, bakit may ganito si Apostle Paul. Pero malamang-lamang, nababawasan yung paggalang nila dahil sinasabi nila, ay, pantay na kami. Kasi anak ako ng Diyos, anak din siya ng Diyos, kahit na siya ay master ko, pantay na kami. So somehow iniisip nila, ay, ano ko na to? Magkapantay kami dito. So baka nawawala ng paggalang, no? Naalala ko yung preaching ni Pastor Eli Javier noon. Nang sinabi niya, nako, pagka daw, merong tendency na yumabang ang mga Kristiyano. Sabi niya kung bakit daw. Kasi kapag daw, kunyari, si mayor, o si congressman, o si gov, ka-church natin, di ba? Ka-church natin. Nagiging proud tayo, wow, si gov, di ba? Si mayor, ka-church natin. Pag nag-prayer meeting kami, ka-holding hands ko siya, di ba? Wala ka doon. Pwedeng ganon. Ang magiging impact noon, no? So somehow, parang nagiging ganon. So dito naman,
nawawalan siguro sila ng paggalang, no? Kaya naman nag-instruct, ibigay nyo yung buong paggalang ninyo, whether unbeliever yung inyong mga master or believer sila. Pero lalo higit daw kapag ka-believer sila, no? Yun yung sinabi po dito. At ano naman, no? Parang dito sa binasa po natin, walang instruction naman tungkol sa ano ang gagawin ng mga masters sa kanilang mga slaves, di ba? Pero sa Colossians, meron pong sinabi yan. Mga, ano naman ang gagawin ng master sa kanilang mga slaves. And by the way, meron pong, kay Philemon, di ba? Meron talagang instruction si Apostle Paul. Sa Titus din, meron din po tayo makikita doon. At, yun po yung, isang topic po niya, no? Sa atin, wala naman tayong mga masters dito, di ba? Meron Masters of Business Administration, mga ganyan, di ba? Yung nag-aaral, no? Pero yung master na tas ikaw slave, walang ganon. Pero tingnan natin yung context natin ngayon, no? Lahat tayo ay may superior, di ba? Tama, no? Kung kayo ay nagtatrabaho kayo, meron kayong supervisor, meron kayong merong managers, merong CEO, yung may-ari ng company. Okay, may ganon. Pero I understand, meron din dito mga kasambahay, di ba? Naka-churchmate nyo rin yung inyong mga amo, mga boss, di ba? Mga ate, mga kuya, di ba? Mga ma'am, no? May mga ganun din. So, ang instruction na ito ay para sa atin din, di ba? Paano naman yung mga bata, di ba? Yung mga kabataan, yung mga estudyante. Yung superior ninyo, yung magulang ninyo, yung teachers, mga kuya-kuya, di ba? So, isipin ninyo, ang sabi doon ay igalang natin sila. Bigyan natin sila ng paggalang. So, paano mo pinapakita ang paggalang sa mga superior? Yun ba paggamit lang ng po at opo? Diba? Malamang hindi, diba? So, ang ibig sabihin po nito, maglingkod ng mabuti. Galingan pa yung paglilingkod, yung service. Okay? Kasi, meron pong instruction doon, so that they will not bring shame on the name of God and His teaching. Naku, napakahalaga pala yun ng paggalang, di ba? Kasi nagbibigay ng kaluguran, ng honor sa Diyos. At hindi sila natitisod. At nakikita nila yung pananampalataya ng slave kapag siya ay naglilingkod ng maayos at masipag, nabibless siya. At kumikilala din siya sa Diyos, di ba? So sa atin ganun din ang magiging effect nun. Kapag ginalingan natin sa ating serbisyo, sa ating pagtatrabaho, meron tayong integrity, di ba? Meron tayong kasipagan sa ating pagtatrabaho. Okay? Ang effect pala nun, na-honor natin ang Diyos. Pangalawa, nabibless sila sa atin. Di ba? Yun naman ang gusto natin, di ba? Makakilala ang iba sa Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay, ng ating testimony bilang mga mananampalataya. Amen po ba dyan? Amen. So, yun po. So, wag po nating babawasan ng paggalang dahil, nakapatiran na natin, di ba? Kailangan masigit pa kasi mahal natin sila, di ba? At mahal din sila ng Diyos. So, dapat magbibigay tayo ng pinaka-best natin na paglilingkod sa kanila. May tanong po ako sa inyo. Kung kayo ang pipiliin niyo ba ay Christian na boss o hindi Christian na boss? Christian na boss, di ba? Parang, pag sumagot kayo ang pipiliin nyo, yung hindi Christian na boss, may problema talaga tayo doon, di ba? Kasi hindi na nakaka-bless naman yung master, di ba? Naalala ko po yan tungkol sa ganyang kasi maikli lang po yung panahon ko na nagtrabaho ako sa isang company na empleyado, no? Pero nagnegosyo po ako naman yung naging boss, no? Nung ako ay nagtayo ng party needs, tauhan ko noon si Kuya Long. Kung kilala si Kuya Long. Sino nakakilala kay Kuya Long? Ayan. Si Long, tauhan ko siya at may dalawa sila actually. So, naglilikod sila sa akin, binabayaran ko sila. Okay, ganun. Empleyado ko sila.
And during that time, meron akong service na motor. Bago, Mio, Yamaha Mio. Okay? So, one time, nag-deliver siya sa malayo. Tapos, maya-maya, merong ako narinig na tawag, hello? Hello, kuya. Na-aksidente ako. Sumempo lang yung motor. Ganyan. Alam niyo kung gaano ako kasama na amo? Sabi ko ba naman, kamusta na yung motor? May gas-gas ba? But, di ba? Naku, huwag niyong gagayahin yan. Hindi sa blessing, di ba? Imaginein mo, ang kinumusta ko, yung motor kung may gas-gas. Hindi ko man lang kinumusta muna si Long kung kumusta na siya, kung may bali ba siya, kung may gas-gas ba siya, di ba? Ha! Mabuti na lang, actually nagtampo sa akin si Long that time, pero nung sinabi niya sa akin yon, I humbled down, nagsorry ako sa kanya. Nagsorry talaga ako sa kanya at iningatan ko na yan. Iningatan ko talaga yung part na yan. Kasi magiging boss ka talaga eh. Meron kang hahawakan ng mga tao under you. Pag hindi ka naging maingat sa kanila, hindi ka nagiging blessing naman sa kanila. Diba? So, sana po ay hindi nyo ako maging boss. Kasi, sabi ni Leia, ang feedback niya sa akin, masyado raw akong meticuloso, perfectionist. Kunwari, may tagalinis sa amin, tagalaba. Talaga namang pag may nakita pa ako natira, sumasakit ulo ko, parang ganun siya. So sana hindi niyo ako maging boss, okay? Naman siya? Maganda naman talaga yung magandang trabaho, di ba? Kaya naman ako, sinisikap ko rin na talagang galingan kapag ako naman yung may superior naman ako ahead sa akin, no? So, isang lesson po 'yan. At syempre, lesson nga doon sa mga manggagawa, gagalingan talaga natin, especially sa mga non-believers at sa mga believers kasi nga nabibless sila sa atin, di ba? So, yun po yung pinaka-reason po noon. So, ang tanong ko po sa inyo, kung may boss ka ngayon, kamusta ka bilang tauhan o empleyado? Kamusta ka? Nakaka-bless ka ba? O ikaw yung nagsisimula ng marites. Naku, grabe ito yung natin. Yung supervisor natin, laging late, di ba? O kaya naman, grabe ito, masyadong masungit yung may-ari natin, di ba? So, ganun ka ba? O ikaw yung nagpapasimula ng kaayusan, ng positive, na mga bagay? Ikaw ba yung talaga nagmamasipag? Nagpapakita ka ba ng integrity? Positive ba ang attitude mo? Masipag ka ba? Kasi po, na-honor natin talaga ang Diyos pagka ginagalingan natin ang services po natin. Na-honor ang Diyos kung iniiwasan natin yung mga chismis at nagrereklamo at hindi tayo nagrereklamo tungkol sa mga boss, sa management at mga katrabaho natin. Paano naman kung hindi naman, pagparin mo sila, di ba? Kasi si Lord ang gagawa ng paraan, no? So by doing so, we uphold God's name and the teachings of Christ. Ang teaching kasi ni Christ, di ba, maging masunurin tayo, maging maunawain, di ba, mapagbigay, mapagmahal, at marami pa pong iba. Okay. Tapos, pag tinignan niyo po ito, parang si Apostle Paul, mahihinabol doon sa mayroon siyang gitna, okay? Ang sabi po niya sa verse 2b, teach these things, Timothy, and encourage everyone to obey them. So ang sabi po dyan, hindi lang yung teach them yung tungkol sa slaves. Isinakop niya na ulit yun, yung tinuro pa simula chapter 1, okay? So teach these things, Timothy, and encourage everyone to obey them. So, pangalawa na po tayong instruction ni Apostle Paul. Ang instruction na ito ay warning against false teachers. Sabihin niya, false teachers. Okay, kanina, di ba? Bible study, Paul's letter to Philippians ang aaralin sa Bible study. Hindi po yun false, okay? Paul yun. Okay, warning against false teachers. Verses 3 to 5. Sabi po dyan, some people may contradict our teaching. Kaya pala sinabi na, ituro mo ng mabuti itong mga katuruan na to. Kasi, some people may contradict our teaching. But these are the wholesome teachings of the Lord Jesus Christ. These teachings promote godly life. Okay?
Anyone who teaches something different is arrogant and lacks understanding. Such a person has an unhealthy desire to quibble over the meaning of words. Yung paglaruan, ang mga words. Pagbalik-balik na rin lang para maka-make up ng something. This stirs up arguments ending in jealousy, division, and slander, and evil suspicions. These people always cause trouble. Their minds are corrupt, and they have turned their backs on truth. To them, a show of godliness is just a way to become wealthy. Simulan po muna natin. So, dinefine dito ni Apostle Paul kung ano ang picture ng isang false teacher. Okay, ang false teacher, nagtuturo ng iba kaysa doon sa katuruan ni Jesus at ng mga apostles. At dahil doon, siya nagiging arrogante. Okay? At kulang. Lakwis na pag Tagalog nga, mas malala pa yung sinasabi. Walang alam. Ganun siya. So, itong mga false teachers, nag-stir up sila ng mga arguments. Naku, mahilig sa debate. Mahilig sa tingnan niyo maliliit na bagay, papalakihin. Okay? And then, nagkukos ng jealousy, division, slander, pagsasabi ng masama sa kapwa, and evil suspicions. Talagang masama, kasamaan ang pinapalaganap at kasinungalingan ang pinapalaganap ng mga false teachers. Okay? So, ganun po. Itong mga false teachers na ito, nagsimula naman sila na tama sila eh. Diba? Nanampalataya naman sila sa Panginoon. Tapos naniwala naman sila sa teachings ng mga apostles, pero may something, may pride na biglang pumasok sa kanila. Kasi knowledge, di ba? Ang dami nilang natututunan. So ngayon, ang nangyari, kumakaliwa sila, kumakanan sila, lumilihis sila sa kung ano talaga yung tinuturo ng mga apostles na tinuro naman ng Panginoong Jesus, no? False teachers often engage in controversies and quarrels leading to envy, strife, and malicious talk. Their focus on worldly matters can distract from genuine godliness. So dahil po doon, sila ay nadidisqualify na sa godliness. Hindi maka-Diyos, di ba? Pagka debate ang nangyayari, hindi siya maka-Diyos. Nako, marami ngayon sa social media, makikita po ninyo, na talagang debate talaga ang ginagawa ng nagpipreach, di ba? Maliliit na bagay papalakihin. Ganun po ang nangyayari sa mga nagpipreach po ngayon, no? At dahil doon, yung mga nagko-comment, kunyari lang may reel, no? May reel. Yung mga nagko-comment, nag-aaway-aaway na nagko-comment, sila nagsasagutan. Dahil doon sa kinat na video na ilang minutes lang, na out of context na kasi tinanggal siya doon sa buong preaching ng pastor. Naliligaw tuloy. Di ba? Ganun ang nangyayari. Tapos tayo, papanoorin natin, ay, tama yan, di ba? Ay, mali yung church namin. Ay, mali si pastor, mali yung leader namin, mali yung practice namin sa church. Dahil doon sa out of context na reels o na video. Pero syempre, meron din namang talagang saliwa. Kahit pakinggan mo yung buong preaching, mali talagang turo. Kasi lumiliko, at sila talaga yung tinatawag ngayon na false teachers. Okay? Marami po yan. So, nabanggit ko na. Okay. In application, no? Kaya kailangan po natin ng discernment. Okay? Kailangan natin ng banal na espiritu habang tayo ay nakikinig. Habang tayo ay nag-aaral ng Biblia. Kailangan natin ng tinig talaga ng Panginoon at pinapanalangin natin, Lord, ano ba talaga ang mensahe mo sa iyong mga salita dito? Ang salita ng Panginoon ay meron laging isang meaning. Okay? Yung mga false teachers, nilalagyan nila ng ibang meaning. Ng maraming meaning. Ganon. So, ang tawag na doon ay eisegesis. Nagbibigay na ng ibig sabihin doon sa word na dapat isa lang ang meaning. Di ba? Kaya lumiliko. Di ba? Imagine po ninyo, no? Ngayon,
Marami pong lumalaganap na katuruan na talagang mali. At you should be sensitive with this. Meron na pong nagtuturo na wala ng second coming. O, di ba? May nagtuturo ngayon na huwag na tayong mag-tithes. Kasi sa Old Testament lang yun, hindi naman daw tinuro ni Jesus. Marami pa. May nagtuturo ngayon, huwag na tayong tanggalin na natin yung Old Testament kasi old yun. Huwag na natin i-practice yun. Samantalang si Jesus, tsaka yung mga apostles, kinukot nila yung Old Testament, di ba? So, at marami pong iba na lumalabas ngayon ng mga bagong katuruan. Nako, si Lee, one time yung school nila, nag-held po sila ng seminar patungkol doon sa, ano tawag doon? Deconstruction at dechurching. May ganyan. I-search po nyo yan, ha? And be sensitive of that. Kasi may mga katuruan na pong ganyan. At alam niyo po, nangyari, na-divide yung mga Kristiyano. Nagtatalo-talo yung mga Kristiyano. At pag nagtatalo-talo na ang mga Kristiyano, natutuwa po ang kaaway doon. Samantalang, yes, meron tayong mga pagkakaiba. Okay, bawat denomination may pagkakaiba-iba. Pero hindi natin yun pinapalaki. Ang pinapalaki natin kung ano yung magkakapareho natin. Ganoon siya. Okay, hindi yun kulto. Pero again, may kulto talaga na simula sa pool, talagang mali ang katuruan. So, kailangan po nating matuto po dyan. Kaya naman, in-encourage ko po kayo na pag may Bible study tayo, di ba? Mag-participate po tayo doon, di ba? Pag meron tayong discussion, kaya nagdi-DBS tayo sa natin, talagang makipag-participate tayo kasi doon natin talaga naintindihan ng mabuti ang salita ng Diyos. Diba? Sa mga fellowship, diba? Yun. Lahat po yun ay may pag-aaral ng Biblia. Okay? Kaya po dapat magpa-participate po tayo sa mga ganun para naiwasan natin na maligaw tayo sa ibang mga katuruan. Okay? And then, meron pong tinukoy po dito si Apostle Paul sa bandang huli. Nasabi po doon, to them, sa mga false teachers na ito, a show of godliness is just a way to become wealthy. Okay? So, may mga maling katuruan po dyan na kinokonek nila. Ay, para yumaman ka, maging relihiyoso ka. Ganun ang tinuturo ng mga false teachers that time. So, ang tawag po natin dyan ngayon ay mga prosperity gospel. Okay? Kinokonek na, gusto mong, sa atin kasi, iiwasan din po natin na, tumanggap ka kay Lord, i-bless ka. Half the truth lang po yun. Diba? Kasi, pag narinig natin yung blessing, ang laging naiisip ng mga tao ay material blessings. Hindi po yun ang tinutukoy na blessing. Ang tinutukoy na blessing, nung pagtumanggap ka sa Panginoon, nabibless ka kasi meron ka ng buhay na walang hanggan. Yun talagang blessing. And then, sabi sa Matthew 6:33, ba? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Ibig sabihin, pagka ikaw ay hinahanap mo si Lord, kasama yun. Pero hindi yun ang hinahanap mo. Kasama lang din yun. Okay? Kung pagpalain ka na ng mas marami, salamat Panginoon. Kung i-provide ka lang ng needs mo, salamat sa Panginoon. Ganyan po yun. So marami na po nagtuturo sa kanila ng ganito. Diba? So mali po talaga yun. No? Nakafocus ang faith nila sa material and physical wealth. At yun na po, nabanggit ko na kanina, marami nang pinapaniwalaan po na mali. No? Ang tanong, may tanong ako sa inyo, sino ang fina-follow mo sa social media kung meron kang fina-follow? Diba? Bumabait ka ba sa fina-follow mo o nagiging nagiging madibati ka na rin? Diba? Gumugulo na rin ang pananaw mo, no? Fina-follow mo ba o pinapakinggan mo ba ang Holy Spirit sa buhay mo? O yung lahat na lang nang nakikita mo? Kaya po napakahalaga na pag meron kayong hindi naintindihan bilang member, magtanong kayo sa leader ninyo.
Yung leader ninyo, pag hindi niya alam, magtatanong yan sa leader niya hanggang makaabot sa pastor. Di ba? Ganun lang po. Kaya po tayo may ganito eh. Yung vision, mission, church, di ba? Kasi inilalagay natin, kaya natin dinidiscuss yung sa fellowship natin, yung ating core values. Para pare-pareho tayo ng mindset, pare-pareho tayo ng natututunan. Okay? Kaya po, may DBS talaga tayo kasi napakahalaga po nun. No? So, sa pina-follow mo, napapabuti ka ba o napapasama? No? Yun yung mga dapat nating pag-isipang mabuti. Huwag po nating i-follow yung makakasama sa atin. Okay? Pangatlo, na instruction ni Apostle Paul, godliness and contentment. Sa verses 6 to 8, sabi po dyan, yet, true godliness with contentment is itself great wealth. After all, we bought nothing with us when we came into the world, and we can take anything with us when we leave it. So if we have enough food and clothing, let us be content. So ito ay continuation lang sa sinasabi ni Apostle Paul tungkol sa pagiging makadiyos at pagyaman. Okay? Pinalaki niya pa. Okay? Some wrongly view godliness as a path to financial gain. Okay? Yun ang sinasabi nila, maging makadiyos ka kasi yayaman ka dito. No? Pero, sinabi po dyan sa verses na yan, but true godliness with contentment is the real treasure. Pag ikaw ay kontento sa buhay mo at ikaw ay godly, mas mayaman ka pa kaysa doon sa wealthy, materially. Yun yung totoong kayamanan. Totoo naman talaga yun, di ba? Imaginein mo, pag ang hinahanap mo ay ang Diyos, meron ka ba bang ibang hahanapin? Meron ka ba bang ibang kailangan? Di ba wala na? Di ba? Pag ang hinahangad mo ay ang Diyos, meron ka pa bang ibang hahangarin? Wala na. Di ba? So ano nga ba yung godliness? Okay? Yung we bought nothing with us and we came into the world and we can take anything with us when we leave it. Kasabihan na yun noon pa. Okay? Wala kang, pinanganak ka dito, wala kang dala. Mamamatay ka, wala ka ring madadala. Kaya po, in-emphasize yun ni Apostle Paul. So, merong dyan, di ba? Maalala si Job, di ba? Nung siya ay nakatanggap ng trials, di ba? Mamamatay siya, walang dala, di ba? Nabuhay siya ng walang dala. Mamamatay siya, walang dala. So, kaya ginamit po dito para lang i-emphasize na ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi yung material na wealth, kundi yung godliness at yung contentment. Okay? Ano ang godliness? Sabi po sa CSB Study Bible, godliness is a lifestyle that consistently pursues and reflects the character of God. It is a way of life. Hindi yan ibang channel. Okay? Buhay mo yan lahat kaysa channel. Godly ka. Okay? It's the way Christians should roll. Kapag ang hinahangad mo ay ang Diyos na buhay, wala nang iba pang hahanapin. Ngayon, meron kasi tayong impression o naiisip kaagad sa contentment. Tama, no? Inisip kaagad natin yung negative word na kontento. Di ba? Ay, pag tamad, kontento ka na dyan, kaya ayaw mo na magtrabaho. Nagiging negative tuloy. But it's not a negative word. Contentment is a positive word. Di ba? Kasi nga, dinugtong siya with godliness and contentment. Ayan po yung title pala natin. Okay? Ano naman ang contentment? Sabi diyan, contentment is being at ease, inner sufficiency, where you are and being thankful for what you have. Pag ikaw ay mapagpasalamat sa kung anong meron ka, kung anong meron sa'yo, kung anong binigay sa'yo ni Lord, mapagpasalamat ka na doon, ang tawag doon ay contentment. Okay? Hindi yan, pag masaya ka na, at nagpapasalamat ka na sa Diyos, contentment doesn't mean complacency, o magiging tamad ka na pag kontento ka. Okay? Malinaw po yan, ha? O wala ka nang gagawin. Diba? Sa Pinoy, diba? Juan Tamad. Hindi ko alam kung kilala pa ba ng mga Gen Z to. Si Juan Tamad, diba? Hindi na siguro, no? Okay.
It's learning to be satisfied until God gives you more. Kaya nga ang sinasabi natin, pag ipagkakatiwala sa'yo, ang mas marami, stewardship ang tawag doon. Di ba? Dapat ganun ang pananaw natin doon. Pagka pinrovide lang ng Panginoon ang pangangailangan mo, totoo ang sinabi ni Apostle Paul. And God will supply all my needs according to His riches. Di ba? Ibig sabihin, whether ikaw ay payamanin ng Panginoon, paramihin, o whether ikaw ay konti lang ang ibigay sa iyo ng Panginoon, ang pinakamahalaga ay godliness with contentment. Nothing less, nothing more. So, malinaw po sa atin yan. Okay? Pagpapalain talaga tayo ng Panginoon. Maaring hindi pera. Di ba? Maaring masarap na buhay. Maaring kalusugan. Relationship na maganda. Maayos na buhay. Di ba? Pwedeng ganyan eh. Or pwede rin namang paramihin. Kasi naturally, may natural na law na pag masipag ka, pinapalaki ng Panginoon. Pag sinipagan mo, pag ginalingan mo, marami na mapuproduce. Diba? Ibig sabihin, yun eh. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, masipag din tayo. Diba? Pag ikaw ay laging kapos, may question doon. Baka hindi ka masipag talaga. Diba? Huwag mo ki-questionan, Lord, bakit ba hindi mo ibubuhos sa akin? Gusto ni Lord na pagpalain talaga tayo eh. Diba? Pero may something na itinuturo sa atin ng Panginoon. Diba? At kung ano man yun, tayo lang po ang makakaalam kung ano ang dapat nating gawin. Pero kung kunwari pinahintulot ni Lord na ito lang ang meron ka, mapagpasalamat pa rin dapat tayo sa Panginoon. Godliness with contentment is the real treasure, mga kapatid. Sabi ni Agur sa Proverbs chapter 30 verses 8 and 9, una, tulungan nyo akong huwag magsinungaling. Ito ay panalangin ng nagsulat po ng Proverbs, no? May nagsulat pa po, si Agur din nagsulat, hindi lang po si King Solomon, no? Pangalawa, sabi niya, huwag niyo akong payamanin o pahirapin, sa halip bigyan niyo lang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Ang sabi niya, Lord, yung tama lang, sakto lang Lord sa akin. Okay na sa akin yon. Bakit? Dahil kung yayaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. May tendency po, di ba? At kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Baka isumpa ang Diyos. Tama rin naman. Kaya, ang panalangin po natin, Lord, provide my needs. My family's needs. Anong gagawin ko, Lord? Give me wisdom. Ganun ang tamang panalangin. Hindi, Lord, payamanin mo ko. And by the way, may kwento po ako dyan. Naalala ko po nung meron po kami, noon pa, 2013 to eh, merong retreat ang mga leaders, tapos, ang ginawa ni Pastora, magsulat kayo ng dreams ninyo. Tapos, maghanap kayo ng katulad nyo ng dream. Okay? So ako naman, sulat. Honest to, kasi akala ko, hindi naman babasahin, di ba? Sulat akong ganyan. Yumaman. Dream ko, yumaman, ganyan. Tapos, sinaway kagad ako ni Sister Leia. Yumaman para saan? O nga, no? So, during that time na-review kagad ako, o nga, no? Para saan ba kayamanan? Di ba? Money is not the end itself. So, sabi ko, yumaman para magmisyon. And yun lang nilagay ko para makatulong, para mag-ministry, makatulong sa ministry, makatulong sa church. Umabot sa mga tao. Yun ang meaning po nun. So, hindi, naghanap na ako, nakatulad ko, si F, partner kami. Yumaman din si F na nakalagay doon. So, dream na yumaman. Pero, hindi po yung dream na yumaman para maging greedy lang. Para maging selfish lang. Para maging instrumento sa pag-expand ng kingdom ng Panginoon. Okay? So, punta na po tayo. Ay, hindi. Ano ba? Muna. Kaya po, let us prioritize our relationship with God. No?
Cultivate contentment by appreciating what you have. Okay? Rather than constantly desiring for more, focus on gratitude for the basics. Food, clothing, and shelter. Okay? Number 4, connected po ito doon sa number 3. Ang instruction ni Apostle Paul, guarding against greediness. Sa Tagalog ng greediness ay sakim, kasakiman. Di ba? Okay? Sabi po dyan, but people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Ang verse po na ito ay controversial. Okay? Ang verse na ito is warning against greediness and selfishness. Kaya nilinaw niya po doon money itself is not evil, but love of money is the root of all evil, and it cause and it lead to ruin. It can lead to ruin, kapahamakan. Okay? Kailangan po natin ng pera. Tama? Kailangan natin ng pera. Kaya tayo naghahanap buhay, nagninegosyo, kailangan natin ng pera. Pero, wina-warn po tayo na wag kang maging attached sa pera. Wag kang pera na lang iniisip mo. Hindi ganun ang godliness. Ang godliness, gusto mo lang magkaroon ka ng meron para mabuhay kayo ng tama at maglingkod ka na sa Panginoon. Again, hindi po yun nagtatapos doon, di ba? Kung pagpapalain ka ni Lord, salamat Lord. Kung konti lang, salamat pa rin. Okay? Guard your heart against greed. Okay? Prioritize spiritual wealth over material abundance. Okay? Avoid the trap of materialism. Nako, hindi naman po masama na may mga branded ka na damit. Branded na sapatos, branded na bag. Yun ay kung sobra-sobra na talaga. Pero this is my personal. Okay? Personal ko to. Sayang Di ba? Imbis na isang branded, bumili ka ng hindi masyadong branded, 3 kagad. So, mas practical, di ba? Ako, practical lang din. Pero, hindi masama po yung magganon, di ba? Kung kayang-kaya niya naman. Pero ako, gamitin ko na lang di ba? Gamitin ko na lang, kayo ko ba ibibigay? Sino bang mabibless ko? Pwede pong ganon ang, ang isip po din nyo, no? Avoid the trap of materialism. Regularly attend, evaluate your priorities and ensure that your pursuit of wealth doesn't overshadow your pursuit for God. Ang inahanap mo talaga ay si Lord, hindi yung kayamanan, no? Ito ang antidote sa greediness, generosity. Maging generous po tayo, no? Share your resources with those in need. Consider supporting ministries or volunteering your time. Okay? Hindi naman kailangan laging pera, pero pag meron ka, consider mo yun, no? At may naalala po ako regarding that, no? Yung the antidote of greediness is generosity. Nag-birthday po ako ng April 27. Nabati niyo po ako noon Di ba? Happy birthday. Okay? Tapos, hindi po namin maiwasan, magpipreach po si Leia ng Saturday na yon. Birthday ko that time. So sabi namin, wala tayong choice, kundi mag-celebrate doon ng birthday ko sa Nasugbu. Di ba? So pagdating namin doon, kumbaga, na kami, nag-check-in na kami sa isang hotel, tapos kinabukasan na, pumunta na kami Nasugbu. Okay? So service time na, no? Pagdating namin doon, yung church po doon, may building na, wala pa lang ceiling. So mainit, yero, direct, yero. Tapos 2 lang ang electric fan. Yung isa, yung pinaglumaan ko pa sa bahay, dinala ko doon. Yung isa, binili yata ng church, di ba? Doon sa Nasugbu. Sabi ko, parang ang init-init. So sabi ko ngayon, birthday mo naman, di ba? Birthday mo naman. Bili tayo ng wall fan, 4. Ganyan, kasi 1, 2, 3, binili na namin, 4. Sabi namin, hoping, iniisip ko kasi mga 5,000 lang yon. Eto na. Buti nandun si Myra, nandun si Kuya Bong. So takbo agad sila, dala yung ATM ko, di ba?
Pagbalik, ang lalaki ng box. Tingnan ko yung resibo. Hala, parang triple. Hindi ko akalain, hindi ako ready. Na ganun pala kalaki. Ang yabang ko pa, gift ko yan. Yabang ko pang ganun, no? Yung saving, kasi yung ATM po na yon, may dalawa po kasi kami cheque sa lifestyles. Yung international check, doon po nadideposit. Okay? The rest, yung mga gasusin na namin. Okay? So, savings ko po yon. Halos naubos yung laman ng ATM kong yon. Sabi ko, wala na akong pera. Ganyan. So, inisip ko, birthday ko naman eh. Kaya memorable sa akin yung mga fans doon. Ano yan? Hindi po yun strings attached ha. Hindi po yun hindi yun binigay ko na yun sa church doon. So, ang feeling, nasaktan ba ako? Oo, may kurot, di ba? Kasi nawala yung savings ko eh. Di ba? Pero ang tanong ulit, pangalawa, masaya ba ako? Oo naman. Kasi nakapagbigay ako doon. Na-practice ko yung generosity. Di ba? I believe may mga ganyan kayong mga instances sa buhay ninyo. Pinapapili kayo ni Lord. Di ba? Huwag po kayo mag-atubili. Pag para kay Lord, bigay nyo. Pag nag-aatubili kayo, huwag nyo lang ibigay. Kasi kailangan bukal sa loob ang pagbibigay. Sabi niya ng Bible, di ba? Dapat bukal sa loob. Pero whatever, just practice generosity para hindi kayo maging greedy. Kasi ayaw ni Lord ang greedy. Ang gusto niya generous. Okay? Tanong, ano naman ang sayo? How do you practice being not greedy? Maaring talents, no? Lakas, expertise. Ibigay mo lahat yan sa Panginoon. No? Ang mahalaga, hindi tayo nagiging greedy at selfish. Conclusion. Meron pong 4 na instructions na ibinigay sa atin sa inaral po natin ngayon. Una is respecting masters. If you're in a work environment, treat your supervisors, managers, and employers with respect. Show integrity, diligence, and a positive attitude. Huwag po nating kakalimutan na magbigay ng paggalang sa kanila at galingan natin sa pagtatrabaho. Pangalawa, avoiding false teachers. Study the Bible diligently. Seek around teaching. Seek sound teaching and discernment. Okay? Be cautious of teachings that deviate from biblical truths. Engage in fellowship with other believers. Discuss and learn together. Encourage one another toward godliness. Pag tayo nagdi-group o nagsama-sama tayo, pag-usapan natin yung mga magagandang bagay, salita ng Diyos, i-evaluate po natin yon, palakihin po natin ang mga magagandang bagay na natututunan po natin. Be humble. Recognize that none of us has all the answers, but we can grow in wisdom through God's Word. Number 3, godliness and contentment. Prioritize your relationship with God. Spend time in prayer, reading the Bible, and seeking His guidance. Cultivate contentment by appreciating what you have rather than constantly desiring more. Focus on gratitude for the basics, food, clothing, and shelter. Practice simplicity. Okay? Declutter. Consider decluttering your life both physically and mentally to create space for godliness. May kikwento po ako dyan. May nagregalo po sa akin na mahal na polo shirt. So, tapos bumili rin ako, same, ibang kulay lang. Sobrang mahal kasi branded siya. Alam niyo po, ang hirap na i-manage kasi mamantsa lang ng konti at sakit-sakit. Di ba, no? Parang declutter, no? Simplify. Practice simplicity. Consider decluttering your life both physically and mentally and create space for godliness.
mas maraming patungkol sa maka-Diyos na bagay ang laman natin at hindi yung mga material things. No? Panghuli, guarding against greediness. Recognize that money is a tool. Hindi po masama ang money. It's not an end in itself. Use it wisely to meet your needs and bless others. Okay? Huwag nating mahalin ang pera. Okay? Yan ay tool para gamitin natin sa mabubuting mga bagay. Regularly evaluate your priorities and ensure that your pursuit of wealth doesn't overshadow your pursuit of God. Be generous. Share your resources with those in need and consider supporting charitable causes or volunteering your time. Huwag po natin kakalimutan yung mga instructions po na ito. Kasi applicable po sa atin yan para po tayo ay mamuhay bilang mga Kristiyanong nagtatapat sa Panginoon, mga Kristiyanong lumalago sa Panginoon at sa ating pananampalataya. Kung gusto po nating tayo ay talagang magtagumpay sa buhay na ito, gamitin tayo ng Panginoon, maging blessing tayo sa iba, patandaan po natin ang mga lessons po na ito. Manalangin po tayo. Father God, maraming salamat po, Lord, sa mensahe mo, Lord, sa amin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ngayon pa lang, Panginoon, sinasawayin mo na kami, Lord, na hindi kami maging greedy, Panginoon, na kami, Lord, ay maging generous, Panginoon, at makita namin, Lord, yung mga nagtuturo, Lord, ng mga mali, Panginoon, ma-discern namin, ang magawa namin, Lord, ang matupad namin, Panginoon, ay yung salita mo, Panginoon, yung tamang turo, Panginoon, at yun, Lord, yung aming ipamuhay sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa aming mga trabaho kami pinagpapala, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming mga negosyo kami, Lord, ay napagpapala materially, Panginoon. Pero hayaan mo lang, Panginoon, na ikaw ang dapat naming na-honor sa lahat ng ito, Panginoon. Kung kami, Lord, ay nagtatrabaho, Panginoon, meron kaming boss, hayaan mo, Panginoon, yung aming pagtatrabaho ng mahusay, Panginoon, ay magawa namin para maging blessing kami, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang nagtutuwid, Panginoon, sa amin at gusto mo kami, Panginoon, na lalong lumapit, Panginoon, sa inyo, mapalapit, Panginoon, sa inyo, lumago sa aming pananampalataya. Kami, Lord, ay talagang maging pagpapala, Lord, sa marami. Lord, dalangin ko, kung meron man, Panginoon, sa amin na dumadaan sa mga ganitong mga pagsubok, mga struggles and issues, Panginoon, patuloy naming nilalapit, Panginoon, sa inyo. Ikaw, Lord, ang kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. Kausapin mo sila, Panginoon, at i-rebuke, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang siyang magturo, Panginoon, ng totoo, Panginoon, sa kanila. At sundan kanila at mahalin kanila, Panginoon, sa kanilang buhay. At i-honor kanila, Panginoon, sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Lord, even sa aming paghiwahiwalay po ngayon. Ikaw, Lord, na patuloy na magpala, Panginoon, sa amin. Hayaan mo na ang pag-ibig ng aming Diyos Ama, ang biyaya, Panginoon, ng Panginoong Jesus sa amin, na kahit na, Lord, kami idadapa-dapa sa buhay na ito, Panginoon, kami ibabangon at babalik, Panginoon, sa inyo. At salamat po, Lord, dahil alam namin na sasamahan mo kami, Banal na Espiritu, sa aming pamumuhay upang sa ganun, Lord, talagang matupad namin ang mga plano mo at nais mo, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at dalangin na rin namin, Panginoon, yung aming pagwawakas ngayon. Hayaan mo na humayo kami, Panginoon, ng matagumpay sa buhay na ito, Panginoon, at maging ready kami, Panginoon, sa haharapin naming buong isang linggo na naman. Maraming salamat po, Lord. Binabalik namin ang lahat ng papurit, luwalhati, Panginoon, sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Magbatian na po tayo. See you next Sunday.